Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel ng inyong pong lukod. So today is September 9, 2025 at tayo ngayon ang papunta dito yan sa may Newport World Resort sa may Newport Boulevard, Barangay 183 Pasay, at dadalhin po natin yan sa may BS Encarnacion Street, Holy Spirit Encarnacion, Holy Spirit Old Balara, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission po. Man tayong dapat hangarin at naisin sa atin pong buhay. Hindi ang katanyagan, hindi ang pagyaman o kayamanan, hindi ang anong alwan ng buhay na nais mo. Sana'y hangarin po natin ang pangako ng Panginoon na sa muling kapanahunan kanyang itatatag ang kanyang kasariling kaharian, kaharian na kanyang itinatag o mga kaibigan para sa inyo at para sa akin. Ano naman ang mangyayari doon sa mga buhay na masasama pagdating ng atin pong Panginoon? Sa ngayon po sa aklat ng 2 Thessalonica, Kapitulo 2, Talatang 8. At kung magkatuloy mahayag ang taong makasalanan, na siyang pupuksain ng Panginoong Isus sa pamagitan ng hininga ng kanyang bibig at lilikulin sa pamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagdating. Kaibigan, yung mga masasama na madadatnan ng Panginoon sa kanyang pagdating sa ikalawa, ang sabi po dyan ay kanyang lilikulin sila. Ito po ang magiging kahinatnan ng mga taong tumanggi sa alok ng Panginoon sa kaligtasan. Ito yung mga taong hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ito yung mga taong araw-araw nililigawan ng Panginoon. Araw-araw tumutuktok ang Panginoon sa kanilang mga puso. Subalit nagpapabaya sila para bagang taken for granted lamang yung panawagan ng Panginoon. Sila, ang sabi dito ay pagdating ng Panginoon sa ikalawa ay kaniyang. Sana kaibigan, hindi tayo mapasama sa mga taong tumanggi sa alok ng kaligtasan ng Panginoon. Alam ko kaibigan, araw-araw laging inaalok ng Panginoon ng kanyang kaligtasan. Alam mo ba ang pangako ng Panginoon sa aklat na Isaiah 59, talatang 2? Hindi naikli ang kamay ng Panginoon. Araw-araw kanyang hinuhula para lamang ikaw at ako at kanyang hinuhula sa ating luma at masamang buhay. Araw-araw hinuhula ng Panginoon kaibigan ng kanyang buhay upang tayo hamuin mula sa kasalanan, sapagkat tanging hapain ang Panginoon pwede magkaroon tayo ng pag-asa. Walang tanging hapain ang Panginoon, hindi marami na kanyang pagkakas ay magkakaroon sa kaibigan. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ako ng Panginoon. Mahal ng Panginoon ang iyong pamilya. Akayin natin ang ating buong pamilya sa paglapit sa ating Panginoon at sa anumang paraan hindi tayo itatapos sapagkat ayaw kung natin na yung pangako ng langit ng Panginoon para sa iyo at para sa ating kaibigan ay hindi na maisang katuparan sa atin. Kaya nga, kaibigan, pag-usan mo ang iyong puso. Anyayahan ng Panginoon na pumasok sa iyo, mararanasan mo ang tunay na ligaya. Oo, ang sabi ko rin, dadalhin ng Diyos ang bawat isa sa natin na magiging masaya doon. Kung hindi tayo nasisihan sa Diyos sa lupang ito, tiyak na hindi tayo masisihan sa langit. Hindi
Igagalang ng Diyos ang ating mga desisyon. Pare-parehong kahabagan ang magdadala sa tao sa langit, ganun din sa ayaw. Kaya nga, kaibigan, kung wala tayong panahon sa Panginoon, abala tayo sa ating Panginoon. Ang sabi dito, hindi tayo masisiyahan sa langit na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Sana. Subalit kung nasisiyahan tayo sa Panginoon at nasisiyahan tayong nakikinig ng mga katuruan ng salita ng Panginoon at handa tayong tumugon sa kanyang panawagan, o kaibigan, ang langit ay isang magiging masayang tahanan. Ang langit ay isang magiging masayang lugar sapagkat tayo'y hindi nag-iisa. Kasama natin siya na walang kapagkaan. Ano ang mangyayari sa mga matuwid naman na namatay sa pagbarito ng Panginoon? 1 Timoteo 4:16, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. Hallelujah. Oh, what a joy, what a promise, kaibigan, na bagaman totoo na ang buhay ay namatay, bagaman totoo na ang buhay ay meron kong kamatayan, subalit kung tayo man ay mawawala sa mundong ito, na nasa piling naman tayo ng Panginoon, pagdating ng Panginoon sa ikalawa, sila na nangamatay kay Kristo ay muna bubuhay na magkasama. Napakagandang ba? Oo, anong saya na makita ang taong iyon ay pinanghali na nabuhay mo nasa iyo. Kaya nga't yung atin pong mga magulang, mga mahal sa buhay, na alam natin na nauna na sa atin, nagtapat sila sa Panginoon. Lumakad sila ng meron pong pagkatapat, merong katuwaan, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaibigan, wala tayong naman na mag-alala. Sapagkat gusto ang Panginoon sa atin. Ano naman ang mangyayari sa ating mga katawan at pagparito ng Panginoon? 1 Corinto Kapitulo 15, talatang 52 at 53. At ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo babalik. Sapagkat kinakailangan ay kung may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at ikaw may kamatay ay magbihis ng walang kasiraan. So kaibigan, ang ating katawan ngayon na nakakaramdam ng sakit, ng lungkot, ng pagkakasakit, o kahinaan, pamihina, ang sabi po niya, pagdating ng Panginoon sa ikalawa. At tayo ay kanyang binuhay mula sa titingan na pinanggalingan ng lahat ng namamatay niya. Ang sabi, ibigay sa atin ang isang katawan na malungkot. Babagod na para bagang hindi tayo nagkasakit, hindi naging umina ang ating pagkaman. Ibabalik ng Panginoon ang ating pagkalit at pagkakulang. Ano naman ang mangyayari sa mga buhay na magpapit sa pagparito ng Panginoon? 1 Thessalonica 4, talatang 16. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa kalat upang sa lubugin ng Panginoon at sa ganito'y sasapunin tayo at kapitan. Kaibigan, sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa, sila na mga nangamatay kay Kristo ay unang bubuhay na magpapit. Kaibigan, sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa, merong grupo ng mga tao na hindi makakaranas ng kamatayan. Sila yung aagawin kasama ng Panginoon sa alapahan upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo at makailang kailangan. Kaibigan, sa pagparito ng Panginoon sa ikalawa, hindi po siya pababa sa lupa. Ano po? Bagkus, ang sabi po ng talata, aagawin tayong lahat ng sama-sama patungo doon sa alapaam at sasalubungin natin ang Panginoon sa hangin. Ano? Sasalubungin natin, kaibigan, ang Panginoon doon sa
Ang pagdating po ng Panginoon ay hindi siya lalapag sa lupa. Ang lupa ay malilinis at ang lahat ng matuwid ay sasalubin siya. O anong babala ang ibinigay ng Panginoon tungkol sa ikalawang pagdating? Sabi po ng aklat 24 talata 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mga ingat kayo na huwag kayo magpapalala. Kaibigan, mahal ka na po. Kaibigan, ito ay isang babala para sa iyo at para sa iyo. Nakakalito mo dahil sa dami ng mga nangangaral. Nakakalito mo dahil sa pinanahin nila ang banal na Biblia, ang salita ng Diyos. Subalit, lahat ng pag-iingat ay nagpapagay. Manatili tayo sa pangakwa sa Diyos. Upang tayo ay hindi masinsay ng pangakwa. Hindi tayo mailigaw, hindi ka nakawin ng pagkukuhanan at sa kamay ng mga. Ang Panginoon ay nagpapalasakin sa iyo. Sabi ko, alalahanin mo natin ang mga pagdaraya na sa atin bago higit sa pamalan. Epektibo. Kaya nga po, ating pong nakalitan ang ating Panginoon at susunod tayo sa Panginoon ayon sa itinuturo ng kanyang banal na salita. Walang dahilan upang tayo ay maagaw o agawin ng kaaway at ilayo sa atin po. Paano ho ba tayo maligyan laban sa pandaraya sa Satanas? Narito po binabanggit sa aklat ng Isaiah sa 8 talatang 20. Sa kautusan at sa pagtuturo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salita ito na walang ibang Biblia, tunay na walang kaibigan. Kung sila man ay nagsasalita patungkol sa banal na kasulatan, sa sulat ng ating Panginoon, subalit hindi nakikita sa kanilang buhay. Hindi nakikita ang estilo ng kanilang pamumuhay araw-araw. O kaibigan, tunay na walang pagkakas sa kanila. Nagtuturo ng Biblia, subalit hindi sinusunod ang diwa at kapangyarihan ng Biblia. Kaibigan, maging maingat tayo. Ano po? Ang sabi ng Biblia, wala sa kanila. Ngayon, kaibigan, ang panahon na dapat tayo magtiwala sa kanyang salita. Sapagkat ang banal na kasulatan ang tanging magiging gabay natin araw-araw. Ang banal na kasulatan ang pagbubukas ng ating puso. Ang banal na kasulatan ang magbibigay ng linaw at liwanag sa atin sa kung paano po natin susundin at susundan ang Panginoon at ang kanyang alalahanin po natin ang salita ng Panginoon sang-ayon sa Biblia ay ilawan sa ating mga paa, liwanag sa ating. Tayo po ay nagmumuri sa isang pagulong at hindi pagkasalanan sa Biblia. Ang banal na kasulatan, pagtiwalaan natin, mahalin natin, basahin natin, isa kabuhayan natin, at sa anumang paraan. O ano ang sasabihin ng mga matutunin pagtuwid ng ating Isaiah 25 talata 2. At sasabihin sa araw na iyon, narito'y ito'y ating Diyos, hinihintay natin siya at iniligtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinihintay siya. Tayo'y magkukuha at gagalak. Kaibigan, sa mga matutunin, sila na ang hangarin ay nandun sa kanilang ang pagdating ng Panginoon ay isang pagdating. Ang pagdating ng Panginoon ay isang dahil. Ang pagdating ng Panginoon ay isang pag-asa. Ang pagdating ng Panginoon ay isang kaligayahan. Opo, kaligayahan.
sapagkat darating ang Panginoon na ating Panginoon na siyang maglilingkod sa iyo. O ang bawat isa na nagtatanungin agad ng Panginoon sa langit na sa dalawa. Matayo siya talatang 21 hanggang 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aming Ama. O ba't sila yung nga naman kayo sa kanila? Kayong mga manggagawa ng kanang bansa. Kaibigan, ang sabi po rito, sila na natinig, sila na magbabasa, sila na gumaganap, tumusunod sa kalooban ng Ama na nasa mga langit. Sila ang papasok sa kaharian. Kaibigan, hindi kasiguruhan at hindi katiyakan na tayo ay nagsasalita patungkol sa Panginoon, nagtuturo mula sa Biblia, ay makakapasok agad tayo dito. Dahil sila lamang na sumusunod, tumutupad at gumaganap ng kalooban ng langit. Sila ang papasok sa kaharian. Hindi lamang gusto ng Panginoon bibigyan ang ating pagsama, hindi pati din ang ating pagsunod. Dapat ang ugali na makita sa bawat isa sa papalapit na pagbalito ng Panginoon sang-ayon sa aklat ng 22, talatang 20 ng aklat ng o ang sumasagot sa mga bagay na ito ay isa. Oo, ako'y madaling kumapalit kung siya naman umarito ka. So ito po, kaibigan, ang dapat na maging ugali ng bawat isa. Na laging inaasam-asam, laging nasasabing tayo, laging nananalangin, Panginoon, sana ay dumating. Panginoon, ang inyong pagdating tunay ang magpaalis ng anumang kapalisahan, bigat sa ating pong buhay. Panginoon, pagod na po kami, dumating na po kami. Sana ito yung lagi ng ugali natin, kaibigan, upang ang ating mga puso ay lagi ang mag-oras. Kaya nga, kaibigan, ako'y nakatingin na ang gabing ito ay panibagong message sa atin. Sa ating mga magulang na nakikinig sa kanilang mga tahanan, nanonood sa FB Live at kaibigan, ang pagdating ng Panginoon. Tatlong mahalagang bagay ang nais ko ganan sa inyo. Isang pinakabukod ang ikalawang pagdito pangalawa ang pagparito ng Panginoon sa kalupang pagkikita ikatlong pandaraya na may kinalaman sa kalawang pagparito ng Panginoon ang langit kagat. Sana ang mga katotohanan, ang mga pagkakataon, hindi lamang natin maintindihan kung ano ang ibigay ang walang ibang hangarin ang Panginoon. Kundi ikaw ay manitas anumang oras sa iyo. Ang langit na kanyang panangako ay para sa iyo, para sa pamilya. Kaibigan, hindi na magtatagal. Alalahanin natin, araw-araw hindi ka magtatagal. Alam ng Panginoon na araw-araw ikaw ay nakikinig, nag-aantay sa mga pag-aaral katulad ng ating ginagawa sa ang iyong pagnanasa at pagsisikap na kilala.
lamang ang iyong puso, ang isipan, ang iyong buhay, at siya ay papasukin. Siya ay mananahan kasama mo magpakinggan. At kapag ang Panginoon ay nasa ating buhay, ang kasiguruhan ay hindi lamang samantalang tayo ay narito sa lupa. Ang kasiguruhan ay hanggang sa at ang kanyang pagbabalik ay isang mapalang na pag-asa. Ang langit na kanyang ipinangako ay totoo. Yan ay at kung tinatanggap mo ang Panginoon bilang personal mong tagapagligtas, ngayon kung gabi, tawagan mo na ito ang gabi mo ay hanggang tumugon sa inyong mga desisyon kung pinakailangan namin kayong dalawin upang ang kanyang Panginoon sa pagbagong 0917-177-0968-853-6607 Naway pagpalain tayo o mahal mo na. Salamat. Salamat Panginoon, gabi-gabi inyong itinatapos sa akin. Natutuklas ng aming Panginoon kung ano yung mga bagay na napatin namin at natanggap sa amin. Panginoon, magkaloob mo sa bawat isang nakikinig ngayon ang isang puso mapagpapasal ko at ipinginan iyahatid po ninyo kami sa kaming sa buhay na matuwid na magkakala sa akin. Pagmalain po ninyo ang bawat isang nakikinig gabi-gabi. Ingatan po ninyo sila ang kanilang mga buhay at tugunan ang pangangailangan ng bawat lahat. Ito po ang sa matulis na po. Amen. Sa panahon ng kawalan ng katiyak, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Iniimbitahan paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Continue for 900 meters, then turn left onto Katipunan Avenue. Continue for 800 meters, then turn left onto Katipunan Avenue. In 200 meters, turn left at the traffic light. In 100 meters, turn left at the traffic light.
Commonwealth Avenue. In 100 meters, make a left U-turn. Continue for 500 meters, then turn right onto Holy Spirit Drive. In 200 meters, turn right onto Holy Spirit Drive. In 100 meters, turn right. Continue for 500 meters, then keep left at the fork onto Holy Spirit Drive. In 200 meters, keep left at the fork onto Holy Spirit Drive. In 90 meters, keep left at the fork. Continue for 800 meters, then turn left onto Vicente S. Incarnation Street. Drop off lang po. I-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala. At tayo ay paalam na siguro talaga. Bukas na lang po ulit. So good night po. Medyo malalim na rin ng gabi. 11:40 na. So mag alas 12 na. So tama na rin yan. Bukas na lang ulit. Yan po. Pero kung may papunta doon sa uwian
natin ay malapit doon sa ating uwian ay sige pa. Pero kung wala na, hindi na. Yes. God bless po. Paalam po na. Or paalam na po. Good night po. Paalam po. This is Japarena. The Filipino Channel ang inyo po na po. Good night po.